Mga kwento ni Felmo. Ako po si Gidalio. Ang ibabahagi kong kwento ay patungkol sa buhay ng nanay ko. Sa kung paano namayani ang pagmamahalan na ginagabay ng Panginoon kontra sa kadiliman. Nangyari ito dekada 80 sa bukiran ng Mindoro. Tawagin na lamang natin sa pangalang Ilanda ang aking ina. Bata pa lang si Ilanda ay alam na nito ang mga kaibahan ng angkan nila sa mga residenteng nasisilayan niya sa ibang lugar. Umiiwas sila sa mga tao, nakatira sa liblib at may mga ginagawang hindi pangkaraniwan. Etong si Ilanda ay hindi nag-aaral, hindi nagkakaroon ng kaibigan at lalong hindi nakakagala. Lumaki ng lumaki hanggang sa dalaga na. Doon niya napagtanto na parang kulto ang kanilang angkan. Nasa may ilog ito, isang beses sa isang linggo. Nagkakatay ng kambing, pinapaagos ang dugo sa ilog at ang natirang dugo ay iniinom. At dahil nasa hustong edad na si Ilanda, kasama na rin siya dito sa ritual na ito. Pero ang hindi niya alam, may mas nakakapangilabot siyang matutuklasan bukod sa gawain yon. Isang beses umano, bata ang kinakatay. Akala niya ay hayop lang at ang nagkatay pa nito ay walang iba kundi ang kanilang padre di pamilya, si Tatay Olaso. Takot na takot si Ilanda. Naroroon lang mismo ito sa likod ng kanilang bahay kinakatay. Naririnig niyang pag-iyak ng batang ito hanggang sa tumahimik ito at nakita niyang pinipigaan ng dugo at nilalagay sa pitsyel. Nasa may tagong-tago kasi sila nakatira at padahilig ang lupa. Ang ibaba ay ilog. 3 pamilya ang naririto, pero mga kadugo. Mga kapatid ng kanyang ama na may mga sarili ng pamilya. At ang namumuno sa kanila ay ang matandang babae na abuelo ni Ilanda. Ito ang nagsasagawa ng ritual. Kung yung dati doon kinakatay sa ilog yung mga hayop, itong bata naman ay doon lang sa bahay nila. Ang mga bahay doon ay mga kubo lang na iisipin mong mga katutubo. Pero hindi. Lumapit siya sa kanyang ama. Nagtanong kung bakit may bata. Bakit pumapatay sila ng tao at saka saan galing ang batang ito? Ayon naman sa kanyang Tatay Olaso, yun ang utos ng pinuno. At isang beses sa isang taon ito ginagawa. Ang ritual, gamit ang katawan ng isang tao. Kung sa bagay, hindi ko naman kasi kinatay dito yung isa nung nakaraang taon. Nagpapahaba ng buhay ang dugo ng tao, anak. Maging ang puso nito. Pero tay, kapwa natin yun, di ba? Naatim po ba ng grupo yan? Mabuti nga ito lang yung nasilayan mo eh. Magugulat ka na lang isang araw. Basta sa ngayon kung anong natuklasan mo, yun na lang muna ang isipin mo. Mamayang hapon 3:00, ha? Dapat naroroon na tayo sa ibaba. Wika ng kanyang ama. Nakakasukla mo umano. Pero ano bang magagawa niya kung yun pala ay dati ng parte ng kultura? Kinahapunan, nagsisimula ng magritual umano ang lola niya. Yung pinuno na pangalanan nating Aranza. Lola Aranza. Labagman sa kalooban ng dalaga ang gagawin ngayon. Pero napilitan na lamang siya nun. Hanggang sa noong makarating siya sa ilog at naroroon ng lahat. Ganoon na lamang ang pagtindig ng kanyang balahibo. Dahil lahat umano ng mga nasa hustong edad, ang iitim na mga mata. Nakatitig ito sa nakahimlay at walang buhay na katawan ng batang kinatay. Tumabilang umano siya noon. Nakahilera sila paikot. Naiisip niyang baka may kung anong nilagay sa mga mata. Nagmumuni-muni ang pinuno sa may gitna. Isinasayaw nitong pitsyel na may lamang dugo
Namumuo na umano ang dugo noon kasi nga nalamigan na ito. Matagal ang pagmumuni. Inabot na lamang umano ito ng halos alas 5. At habang nangyayari naman yon, humahangos ang kanyang mga kasama. Ultimong ang kanyang tatay, humahangos doon. At kitang-kita niya ang pagtulo ng laway sa bibig nito. Ilang mga sandali lang, tumigil na sa ginagawa ang pinuno at tumitig dito kay Elanda. Apo, ikaw ang naiiba dito. Hindi ka pa ginagawang ganap. At itong matutunghayan mo ang una mong kamalayan sa kung ano at sino tayong lahat. Hindi naman sana kasama ka dito. Pero pinili ko dahil nga ikaw ang tagasunod sa akin. Ikaw ang tatayong pinuno kapag wala na ako. Nararamdaman ko na ang kamatayan. Masaya ako dahil nga maililipat ko sa iyo ang legasiya. Lahat kayo makinig kayo sa akin. Mula sa araw na ito, simulan niyo ng galangin ng apo ko. Maliwanag ba? Sabay-sabay na tumango ang mga nakapalibot doon. Ultimong ang mga magulang ni Elanda. Ganon din. Naroroon siya sa estado ng matinding pagtataka. Pero kinalmahan niya ang kanyang sarili. Hanggang sa noong palubog na ang araw, kitang-kita ni Elanda ang pagbabago ng mga kasama niya. Nagiba ang mukha ng mga ito. Humaba ang mga kamay. Umitim bahagya ang balat at ang tutulis na mga ngipin. Walang ano-ano'y isa-isa itong tumungga ng dugo sa pitsyel. Tapos diretso na doon sa labi ng bata at nilantakan. Para bang hihiwalayan ng katinoan si Elanda. Nakatitig lamang sa kanya ang kanyang lola. Nanlilisik ang mga mata habang naguhudyat ng pag-iling nun. Nang ibig sabihin ay huwag aalis itong si Elanda. Ubos ang bata. Ang natira na lamang ang namumula umanong mga buto na siya namang naaninag ng siga sa gitna ng ritual. Ang mga kasama, isa-isang nagsipulasan. Ang bibilis umano nitong tumakbo. May nakita pa si Elanda na gumapang sa puno at walang kahirap-hirap yon. Sumagi sa isip niya yung minsang nakakita siya ng ubod ng pangit ng tao. Nadoon lamang ito sa likod ng bahay nita. Natanong pa niya noon ng nanay kung ano ba yon. Aswang daw. At kung hindi siya nagkakamali, katulad yun ang postura ng mga kasama niya sa mga sandaling ito. Sa madaling salita, aswang ang angkan nila. At yung nakita niya ay kasamahan lang din yon. Nang nagmungkahi ang abuelo na pwede nang umuwi si Elanda. Nakabungad naman doon ang dalawang maliliit na kapatid nito. Nakangisi at tila mga walang muwang. Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Elanda. Ang magiging kinabukasan ng mga kapatid niya, magiging aswang din. Gabing-gabi na nang bumalik ang mga magulang. Nasa papag sa biranda si Elanda. Sa maliit nilang tirahan na karaniwang makikita sa bukid. Anak, ano ba sa palagay mo? Handa ka na ba? Naaatat na kasi ang lola mo na magpahinga. Kung sa bagay ganyan lang ang nakikita mo na parang karaniwang matanda pero lampas 100 taon na ang edad niyan. Wika ng nanay ni Elanda na pangalanan nating Nanay Hana. Umupo lamang ito sa tabi niya habang inaayos ang kanyang buhok. Ang tatay naman ay nasa may bukana ng pinto at nagpupunas pa ng bibig nun. Nakadepende sa anak natin yan, Hana. Kung sa tingin niya ay kaya niya niyang mumuno ay nasa kanya yon. Dati pa naman ng maliit yan siya na ang napupusuan ng nanay. Elanda, di ba pangarap mo makababa ng bayan? Malaya ka ngayon. Gawin mo yung gusto mo. Gawin mong masaya ang sarili mo. Abusuin mo yung pagdadalaga mo nang sa gayon ay maging sapat na sa iyo ang lahat. Ayos lang yan sa lola mo. Para naman kahit papaano ay matupad din ang pinapangarap mo bago ka pa magkaroon ng mabigat na responsibilidad. Tango lang ng tango si Elanda. Pero medyo gumaan ang loob niya dahil nga nilulugan siya. Bagay na ito din naman ang gusto niya. Ang makisalamuha sa mga tao. Maranasan ng magkaroon ng kaibigan.
at gumala sa bayan. Kinabukasan, kaagad siya nagpaalam sa lola niya. Wika pa niya noon ay may mga sinabi daw ang kanyang ama na pwede niyang gawin ang gusto niya habang hindi pa handa sa pamumuno. At kapag handa na, nagsawa na sa mga layaw at wisyo, doon pa lang siya magiging tagasunod. Natutuwa ako, apo, at tanggap mo pala. Hala, ano bang dapat gawin? Sundin mo ang gusto mo. Teka, para mas maging masaya ka, sumunod ka sa akin at may ibibigay ako sa'yo. Sumunod naman si Elanda sa kanyang lola. Doon ito sa bahay ng matanda na siyang namumukod tanging pinakamalaki sa lahat ng bahay na naroroon. Pinagantay lamang siya sa labas at maya-maya lang ay may inabot ito sa kanyang pera. Hindi pera nakakarampot, kundi napakarami umano. Isang supot daw yun ng tig-100. Yumakap si Elenda at nagpasalamat. Umuwi siya at naghanda. Ang saya niya. Ang sabi pa niya ay mga 1 buwan lang ang layaw niya at babalik siya para maging tagasunod. Huwag kang magmadali, anak, ha. Gawin mo lang ang gusto mo hanggang sa magsawa ka. Huwag mong lilimitahan. Anak ka namin at dapat maging masaya ka. Pero kapag may sumundo na sa'yo, umuwi ka dalang yung lola mo. May sakit yan. Huwag mong antay magalit, ha. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, tay. Tsaka mahal na mahal ko din naman po kayo. Aalis na po ako. Ano po bang pasalubong yung gusto niyo pagbalik ko? Tanong ng dalaga. Pero ang sabi ng nanay ay wag na raw silang isipin. Ang isipin ni Elanda ay ang kanyang sariling kasiyahan. Binagtas lang ni Elanda ang daan patungong silangan. Napakalayo ng lugar. Nakarating siya sa isang banda na may daanan ng tao. Dito na siya nakakita ng mga bahay. Napapangisi si Elanda ng mga panahon na ito. Lahat ng mga nakikita niya noon, lalo na yung nakakasalubong, binabati niya. Alam niyang tao ang mga ito. Napapailing na lamang siya noon dahil sa kauna-unahang beses nakasalamuhan niya mga ito. Hindi katulad dati. Pinapalayo siya sa mga tao. Walang mapaglagyan ng kanyang magiging masaya. Nakarating siya sa bayan, kumalagala. Walang ibang tinitingnan kung hindi ang mga ilaw at kabahayan na nagagandahan. Gabi na nun. Ginabi siya bago pa makarating doon. Ang namamayani na sa isip niya ay ang makakain. Gutom na eh. Kaya naman pumuslit siya sa isang tindahan. Kung ano-ano na lamang ang binibili. Tinapay, mga chichirya, may inom. Doon daw siya tumambay sa parke. Hindi siya takot gawa ng sanay na sanay siya sa gubat. May mga tao, mga bata, matatanda, at mga katulad niyang babae. Masasaya, magaganda ang mga kasuotan, at nakakainggit umano. Hanggang sa nakaramdam siya ng antok. Ito na, namumroblema na siya noon sa kung saan matutulog. Naganap lamang siya ng matataguan. Doon lang din sa parke na animoy palaboy. Maganda si Elanda. Matangkad, balingkinita ng katawan, morena. Nakatulog daw siya noon at nagising siya nang may pumatong daw sa kanyang isang lalaki. Hinihipuan si Elanda. Amoy alak at tawa ng tawa yon. May mga kasama sa gilid lang. At nung akmang hapabangon siya, bigla siyang hinawakan sa kamay ng mga ito at tinakpan ng kanyang bibig. Para bang hahalayin umano siya noon. Hindi siya makapiglas dahil nakadagan na kasi sa kanyang isang lalaki. Nakalabas na umano yung pagkalalaki nun at pinipuwersa na ang kanyang hita. Hanggang sa walang ano-ano, parang teleserye, biglang may dumating. Sinipa yung nakapatong sa kanya at tinutukan naman ng patalim yung nakahawak. Lubayan niyo siya kung ayaw niyo mamatay dito. Mga walang hiya kayo. Umalis ang dalawang lalaki nun, habang yung isa naman na nasipa. Inaayos pang salawal habang natataranta ito. Akma sanang sasaksakin ng patalim pero nakailag yon at gumapang ng mabilis. Ayos ka lang ba, miss? Kanina pa kita nakikita ditong lugar na to, nakatambay.
Hindi ko alam na dito ka lang pala matutulog. Maraming pasaway dito. Taga saan ka ba? Sandali, ayusin mo muna yung sarili mo. Nakaalis pala yung pang-ibaba mo. Pasensya na. Kagad ibinalik ni Yolanda ang pang-ibaba niya. Tapos ay tumayo ito at habang nagpapagpag, nagpapasalamat ito sa binata. Tila ba kaedad niya lang ito? Ako nga pala si Andrigo, na nagtitinda ako ng balot doon lang banda. Teka, ayos ka lang ba? Ba't ka pala nandito? Taga-bukid talaga ako. Naglayas lang. Ipinaboboya kasi ako ng mga magulang ko sa hindi ko naman gustong tao. Wala akong matutuluyan, kaya dito lang ang naisip ko. Ako si Yolanda, matino ako no. Salamat ha. Anak ka nang... Lumayas ka pala. Sumama ka sa akin, dali. Huwag dito. May mga masasamang loob dito. Sumama naman si Yolanda. Kasing tangkad lamang niyang lalaking ito. Matipuno at medyo may itsura. Dinala siya sa pwesto kung saan ito nagtitinda ng balot. Tapos sinabi nito na doon na lamang daw siya sa bahay niya. Total, siya lang naman ang mag-isa doon. Ayos na ba sa'yo yun? Tanong ng dalaga. Langya, ako pa yung tinanong. Ako dapat yung magsabi kung ayos lang kasi tingnan mo, lalaki ako. Pero ako na magsasabi. Ayos na ayos. Wala akong masamang motibo. Pansamantala dun ka sa bahay at hahanapin kita ng mauupahan. Sumunod ka. Ingat at baka mabangga ka ng tricycle ha. Napapapuntong hininga si Yolanda. Napapangiti sa kabila ng nangyari sa kanya. Medyo malayo ang bahay. Patungong dagat. Liblib. Pero magpaganon pa man ay may ilaw. Maliit na bahay. Kubo lamang ito na kwadrado at ang sabi pa ng lalaki, ayos lamang ba yun para sa dalaga? Hindi naman nagreklamo si Yolanda. Bagkos ang namamayani sa kanya noon ay ang labis na kasiyahan. May katre dyan sa loob. Pagtiyagaan mo na lang muna sa ngayon ha. Ganito lang kasi ako eh. Dati akong palaboy tapos may kumupkup at binigyan ako ng maliit na lupa. Dito lang ako sa labas. Magpahinga ka dyan. Sabi ni Andrigo. May papag-umano ang loob. Basta yun lang yung nagsisilbing sahig nun. Kawayan. May silong na nakaangat ng bagya sa lupa at may kamalig na maliit sa labas na may papag din doon at may mga nakasabit na damit ng lalaki. Natulog si Andrigo sa labas habang si Yolanda ay hindi pa nakakabalik sa antok. Hindi naging maselan sa kanya yung nangyari. Nahatak ang atensyon niya dito sa lalaki na sobrang bait at takila. Nakatitig lamang siya dito habang natutulog ito. Ang sabi sa isip, kung sana'y mabigyan lang siya ng pagkakataon. Ang gusto niya mapangasawa ay isang tao na katulad ng tumulong sa kanya. Kinabukasan ay inasikasyo siya nito. Nagigib ng tubig, pinaligo ang dalaga at pinaghanda pa na makakain. Sabi ni Andrigo, mamaya aalis siya. Walang ibang gagawin kung hindi ang maghanap ng mauupahan. Siya na umano ang bahala sa upa kasi nga may ipon naman siya. Pero pansamantala lamang ito. Dapat daw ay makahanap ng trabaho si Yolanda. Sinabi naman ng dalaga na may pera siya. Ayos lang naman din daw siya sa bahay nila Andrigo. Mas kampante umano ang dalaga gawa ng kasama niyang lalaki. Pakiramdam niya kasi umano, ligtas siya nun. Hindi lang siya sanay sa kabiasnan. Liblib na liblib kasi umanong lugar nila. Baka isipin kasi ng mga kapitbahay na may relasyon tayo. Nakakahiya. Wag na lang siguro. Hindi din maganda sa dignidad mo. Magiging mababa yung tingin ng mga tao sa'yo. Maganda ka pa naman. Nasusukat ni Yolanda ang respeto ng lalaki sa kanya na siya namang mas lalong nagpaangat ng kanyang tiwala dito. Bilib siya dahil nga kahit nasa ganong estado lang siya noon. Magalang ang lalaki. Kaanak ko ba yung mga kapitbahay mo? Kaanak mo din ba? May dapat bang ikahiya tsaka sila ba'y nagsusubo na makakain ko? Tsaka sa'yo? Hindi naman. Walang problema, Andrigo. Pilitin mo man ako pero mas pipiliin ko dito. Nako, sigurado ka? Kung bahala. Hindi na lang ako maghanap ng mauupahan mo. Teka,
Dito ka lang muna. Ihatid ko lang tong hindi nabiling mga balot. Tsaka yung kita, hindi din kasi ito akin eh. Tagatinda lang ako at binibigyan ng parte. Ang sabi naman ni Ilanda ay sasama daw siya. Para naman makagala kung saan umaangkat si Andrigo ng matitinda. Napapasimangot ang mukha ng binata. Naiisip daw kasi nito noon na baka gusto na ding magtinda ni Ilanda. Wala naman siyang magawa dahil nga may pagkamakulit si Ilanda noon. Gaya ng banggit ay gala ang layaw nito at pasayahin ang sarili. Sumama si Ilanda. Nagtaka pa ang mga tao sa inaangkatan ng balot at sinabing maganda daw ang nobya ni Andrigo. Napapakamot naman ang ulo ang binata. Tumititig kay Ilanda. Nahihiya siya noon at sasabihin sanang hindi niya karelasyon. Pero sinasagot naman ito ni Ilanda na mabait na tao itong lalaki. Kaya pinagkakalooban ng Diyos na magandang babae. Sumimangot ang mukha ni Andrigo. Tinapik niya ang dalaga pero kinurot naman siya nito at sinabing sakyan na lamang umano para wala ng ibang isipin ng mga tao. Nang pauwi na sila, napapatanong talaga si Andrigo kung sanay ba sa lalaki itong si Ilanda dahil magaling magpakasakalye. Ikaw pala yung lalaking kinausap ko, Andrigo. Di ba nga naglayas ako? Natatanong ko yung dagat oh. Pwede ba tayo maligo doon? Wika ni Ilanda. Sa unahan kasi gaya ng sinabi ko ay dagat na. Pero liblib pa rin ang lugar na yon. Wika naman ni Andrigo ay mainit ang panahon at tiyak masisira lamang ang kutis ni Ilanda. Dagdag nito, bukas na lamang ng umaga dahil bukod sa hindi mainit, gamot din sa trangkaso at panuhot ang tubig dagat sa umaga. Pumayag si Ilanda. Nagtatatalon pa ito sa tuwa. Napayakap kay Andrigo na siya namang nagpatulala sa lalaki nun. Kinabukasan niligo ang dalaga. Hindi magkamayaw si Ilanda sa pagtatampisaw sa tubig na para ang batang naglalaro. At walang mali siya. Nahihiya umano noon si Andrigo. Wala itong suot pang itaas. Tapos nasa bababaw na tubig pa. Mabuti na lamang at walang tao maliban na lamang sa kanilang dalawa. Hinahayaan na lamang ito ng binata. Hindi kasi naligo ang binata noon. Maliligo sana pero nga, nagubad man ng damit si Ilanda. Hanggang sa sinangbit siya ng dalaga na maligo daw para magsabay na sila noon. Sabi naman ni Andrigo ay ayaw niya. Pero umahon sa tubig ang dalaga at kitang-kita na yung buong katawan nito. Mabuti at may tabon pang ibaba. Mahihimatay si Andrigo sa sobrang lakas ng pagkabog ng dibdib noon. Ayun, hinila siya nito at tuluyang nang nabasa noon. Sumakay pa sa kanyang likuran tapos nagtungo sila sa malalim. Hindi nakapagsalita si Andrigo. Malamig ang tubig pero para siyang nilalagnat. Nung hanggang leg ng tubig ay hindi na naasiwa ang binata. Kahit papano'y nakalubog na raw ang mga bao at hindi niya gaanong nasisilayan yon. Magkaharap silang dalawa. Naglalaro sa tubig. Hanggang sa sinunggaban umano ni Ilanda itong binata. Kumapit sa balikat at lumukob sa baywang ni Andrigo. Tinitigan sa mata si Andrigo at napapalunok naman ng laway ang lalaki nun. Kung magiging malaya ako ng tuluyan, walang ibang lalaki na mamahalin ko kundi isang katulad mo. Ikaw ba, Andrigo, papayag ka kapag ganun? Tatanggapin mo ako? Teka. Ano bang pinagsasabi mo, Ilanda? Hindi mo pa ako sinasagot. Tatanggapin mo ba ako kung sakaling lumaya ako? Tatanggapin mo ako bilang asawa? Bakit naman hindi? Maganda, matangkad at basta tatanggapin kita. Yan ay kapag matagal na tayo magkakilala. Pangit naman kapag naging mabilisan kasi hindi pa ako nagkakaroon ng nobya noon pa. Mahiyain ako sa mga babae. Pwede bang bumaba ka? Hindi ko na kinakaya bumaba ka. Matapos magsalita ni Ilanda, pinikit daw nito ang mga mata tapos dahan-dahang inilalapit ang labi sa lalaki. Hindi nakapalag si Andrigo. Naghalikan daw sila. Na siya namang pagkatapos noon ay sinabi ni Ilanda na sila ng dalawa. Na huwag tatanggi si Andrigo.
nakikiusap siya na huwag siyang tatanggihan. Nung umahon sila sa tubig at nakarating sa bahay, alam niyo na yun. Alam niyo na yung ibig sabihin na kasunod sa kwento. Basta buong maghapon umano ay wala silang ginawa kundi yun na yun. Matapos nun, parang iniwan umano ng katinuan at napakabalisa ni Andrego. Hindi lubos mapagtanto na sa mga sandaling yun, mangyayari ang ganung bagay. Habang si Ilanda parang wala lang. Ano ba yung susunod, di ba? Sila na magka-live-in na para bang ayaw humiwalay sa lalaki ni Ilanda. Sa likod ng mga paalala sa kanya ng angkan, binaliwala na yon. Tutalang sabi na may pagsawaan at maging masaya bago pa umuwi. Kaya sinamantala talaga ito ni Ilanda. Dahil sa kamangmanga ni Ilanda sa pag-ibig, hindi niya alam na kalaunan, tuluyan na siyang napamahal ng gusto sa lalaki. Naiisip niyang hindi na bumalik sa kanila. Gusto niyang samahan itong si Andrego at araw-araw silang magkasama. Matamis pa umano sa katas ng tubo ang pagsasamahan nilang dalawa. Hindi makikita sa muka ang kalungkutan. Puro na lang umano ngiti at kulitan tapos tumugan sa gabi. Makadiyos si Andrego kaya madalas na isasama si Ilanda sa pagsisimba. Taliwas na taliwas sa pananampalataya ng kanyang angkan. Naniniwala kasi siya na sa dyablo ito sumasamba. Kaya noon ay pinili niyang sumamba sa totoong Panginoon. Napakabait ni Andrego. Bago kumain ay nangunguna ito sa pagdarasal. Bago matulog ay nagdadasal din yon. Minsan nang natanong ng dalaga kung tinutupad ba ng Panginoon ang mga panalangin nila. Ay naman kay Andrego, bukod sa tinutupad ay ginagabayan din sila nun. Basta't magtiwala lamang sa may kapal. Kaya nga lagi silang masaya dahil ito ang hinihiling ni Andrego sa Panginoon. Makalipas ang isang buwan, biglang may bumisita. Gabi nun. At ang bumisita ay walang iba kung hindi ang kanyang tiyo. Pangalanan natin itong tiyo na si Over. Kapatid yon na panganay ng kanyang ama. Gulat na gulat si Ilanda sa pagbungad nito. Naglalaba lamang siya noon sa gilid ng bahay nang may lumitaw sa kanyang harapan. Tulog na ng mga sandaling ito si Andrego. Kagad bumati si Ilanda at nagtanong kung bakit napabisita. Pamangkin ko, nababahala ang angkan natin. Alam nila yung ginagawa mo. Masyadong malalim ng pinasok mong kaligayahan. Baka magbago ang isip mo at kalimutan ang nakatadhana para sa'yo. Pumarito lang ako para paalalahanan ka. Huwag po silang mag-alala, tiyo. Alam ko yung ginagawa ko. Hindi ko susuwayin yung kautusan. Di ba nga hanggat magsawa ako? Yun naman yung sabi sa akin ng lola. Tapos saka pa lang ako babalik. Mabuti naman, pamangkin. Pero wag masyadong matagal kasi ang lola mo hindi na nagre-ritual. Humihina ng katawan niya. Kapag nagbago ka, pamangkin ko, itong kinakasama mo ang magiging alay. Tandaan mo yan. Kilala mo ang angkan natin at kayang gawin ang imposible. Umalis na ang tiyo niya matapos nun. Pero nag-iwan ito ng labis na pangamba kay Ilanda. Lalo na't madadamay pa ang nobyo kapag hindi siya tumupad sa usapan. Binabagabag ng gusto si Ilanda. Panay ang sulyap niya sa kanyang minamahal na mahimbing na natutulog nun. Napapaluha siya nun. Madiin na ang nararamdaman niya dito at kapag iniwan niya, dalawa silang masasaktan. Buhat ng mahal niya na rin ito at mahal na mahal siya ng lalaki. Kinabukasan ay kinausap ni Ilanda ang lalaki. Masinsinan ito at talagang ikinagulat yun ni Andrego. Kinuwento ni Ilanda ang pagdalaw ng kanyang tiyo kagabi. Nasusunduin daw siya nito ilang araw mula ngayon dahil matutuloy ang pagboya sa isang lalaking hindi niya naman gusto. Ilayo mo ako, Andrego. Huwag dito. Ilayo mo ako sa mga lugar na alam mo. Ayokong umuwi, ayokong iwan ka. Hindi ako papayag na bumalik ka doon kaya sige, uwi tayo ng Iloilo. Taga doon ako. Napadpad lang ako sa lugar dahil nga namatay yung mga magulang ko at wala na mag-aaruga sa akin. May makakakilala sa akin doon sa lugar namin kapag nagpakilala ako.
May mga kaanak ako doon. Ngayon din umalis na tayo dito, Yolanda. Walang anuan ay umalis sila. Itong si Andrigo ay nagbabakas sakali lamang. Alam niya ang lugar kung saan siya nanggaling pero hindi siya sigurado kung may kaanak ba siya talaga doon. Sa makatwid, tira bahala na ito. May pera si Yolanda kaya hindi naging problema ang pamasahe. May naipon din naman si Andrigo noon. Habang nasa biyaya ay panalidasal daw si Andrigo. Dasal ng paggabay. Nakarating sila ng maayos doon. Habang binabagtas ng bukid noon, wala silang alam kung saan sila patungo. Nanguhula lamang si Andrigo pero para bang ginagabayan ito ng Panginoon dahil nung makarating sila sa isang nayon. Lumapit sila sa isang bahay na may nagwawalis sa labas. Nagtanong ang binata kung saan nakatira yung mga pangalan na binanggit niya. Ang sabi ay doon lamang daw sa unahan. Pero mga patay na ito. May bahay pa umano tapos ang nakatira. Ang nangangalaga sa uplupain. Babae yung kausap nila. Matandang babae. Nung sabihin ni Andrigo na siyang anak at nagpakilala siya noon, gulat na gulat ang matandang babae. Niyakap siya nito at sinabing pamangkin daw niya si Andrigo. Pangalanan natin itong Tia Maria. Bakit na umalis ang binata? Labis silang nalungkot noon at nagkanda baliw-baliw sa kakahanap matapos ang libing ng mga magulang. Sinamahan sila nito sa bahay at naalala na ni Andrigo ang bahay na yon. Bahay nila ito dati. Maliit pa siya. Nasa edad 7 taong gulang. Pero natatandaan niya na ito. Yung naninirahan tiyo niya. Kapatid ng kanyang ama. Kapatid ni Tia Maria. Gulat na gulat ninyo at hindi magkamayaw sa tuwa na makitang bumalik na si Andrigo. Pangalanan natin yung tiyo nito na Tio Oreo. Ano bang nangyari at ngayon ka lang nagpakita? Akala namin patay ka na. Hindi ka na natagpuan eh. Sino ba yung kasama nito dati, Maria? Di ba yung kaibigan niyang palaboy? Sinamahan mo yung Andrigo tapos hindi ka na bumalik pa. Tumango ang binata. Dahil naaalala niyang may kaibigan nga siyang palaboy noon. At yung palaboy na ito ay madalas pumupuslit sa kanila. Naisip niyang baka inaya siya nito noon ng gala tapos hindi na talaga piniling bumalik sa lugar. Dahil patay na rin ang mga magulang. Ang ikinamatay ng mga magulang ni Andrigo ay isang aksidente. Nabangga umano ito nang rumaragas ang sasakyan na nawala ng preno doon sa bayan ng Kalibo. Tuwang-tuwa si Yolanda. At dito, tuluyan siyang nakumbinse na may gabay nga sila ng Panginoon. Ginala sila ng tiyo ni Andrigo sa lupain. Malawak at pinagmamay-ari ito ni Andrigo. Ano man ang gustong gawin, malaya ang binata. Asawa mo to dong? Pagkaganda. Kung sa bagay may itsura ka din naman, mana sa nanay mo. Maganda yung nanay mo. Gwapo din yung tatay mo. Tingnan mo nga ako, di ba? Kulang na lang bigote, parang ipis na tingnan. Palabiro ang tiyo ni Andrigo. Sinabi noon na wala naman siyang ibang tirahan kaya nakikiusap ito kay Andrigo na kung pwede ay doon na lamang daw siya tumira kasama nila. Bakit ka naman nakikiusap, tiyo kung tutuusin, ikaw naman ay may-ari niyan. Sa tagal mo ba namang inaalagaan yan Nga pala, bakit wala ka pang asawa? Namatay sa sakit na leukemia dong. May anak kami pero nung lumaki na lumipat. Babae ang pinsan mo. May asawa na siya tapos doon naninirahan sa May Rojas. Ligtas na ligtas ang lugar base sa pananaw ni Yolanda. Hindi mapantayan ang kagalakan nitong makasama ng habang buhay si Andrigo. May lupain at pwede silang magsimula ng buhay kagad. Pwede magkaroon ng mga anak at magiging masayang pamilya. Siyempre, natural na dagsain sila ng mga tao. Lalo na't kumalat kagad ang balitang nakabalik na si Andrigo. Idagdag pa na may napakaseksing asawa at mabait pa. Kabi-kabila ang pagpapakilala nun. Sangkaterbang kaanak meron si Andrigo na siya namang mas lalong nagpagaan ng loob ni Yolanda. Dahil alam niya sa sarili na hindi talaga lumalapit ang ungkan niya sa mga tao, maliban na lamang kapag nabigyan ng pagkakataon. At ito na yung pamimiktima. Sinimulan kagad ang pagtatanim para mag-asawa na dahil hindi talaga magpahiwalay yung dalawa. Kung nasa ng isa, naroroon ng isa.
Parang pinagbohol ang kanilang bituka. Kapwa masipag na siya namang nakikita ng mga residente sa lugar. Marami umanong naiinggit kay Andrigo dahil dito kay Ilanda. Kapansin-pansin ang ganda at pagiging palangiti nun. 2 buwan ang nakalipas. Hindi na dinalaw si Ilanda ng buwan ang dalaw niya. Sinabi niya ito kay Andrigo at tuwang-tuwa naman ang lalaki dahil buntis daw ito. Magkakaroon na sila ng unang supling. Susundan daw kaagad para dumami ng dumami ang palahi nila. Nanganak si Ilanda, babae. Unang anak, unang sibol. Medyo naging malamig minsan ang relasyon dahil may mga pagtatalo ng dalawa. Pero magkaganon pa man, hindi sila nabubuwag. May nagagalit pero may nagpapakumbaba. Hanggang sa nakapagdesisyon ng dalawa na magpakasal na lang kasi nga, ayon pa kay Andrigo, baka ito ang dahilan kung bakit sumusungit na si Ilanda. Totoo naman yun dahil pinapangarap talaga ng babae na mapag-isa na sila ng tuluyan eh. Wala makakatibag, dokumentado at lihitimo. Dagdagan pa ng isang anak. Yung panganay ay nasa 2 taon na mahigit at nasundan yon. Hanggang sa may nangyari. Bumisita ang tiyo ni Ilanda na si Over. Gabi yun. May kasama. At sa mga sandaling ito nasa dilim na nagtatago ang mga kasama. Hindi maganda ang pagbungad dahil nakasimangot na mukha. Para bang gustong saktan si Ilanda. Sobra-sobra mo na kaming pinapahirapan, Ilanda. Sapat na yung masaya ka at dapat umuwi ka. Pero anong ginawa mo? Umalis ka at nagpakalayo-layo. Tinatakasan mo ang nakasaad mong responsibilidad. Dati pa ako nagdududa pero umaasa ang lola mo kaya hinahayaan ko lang. Ngayon may pamilya ka na. At sa tingin mo ba'y nakaligtas ka na dyan? Mali ang pinuntahan mong lugar. Dito galing ang angkan natin. May nakapagsabi na nakarating ka dito kaya kaagad naming pinuntahan. Tama. Dito ka lang nananahan. Nasa biranda daw sila ng bahay nun. Gulat na gulat si Andrigo. Wala naman sa mga sandaling ito ang tiyo ni Andrigo. Sila lang talaga pamilyang naroroon. Sino siya, mahal? Ba't parang kilala ka niya? Sinabi ni Ilanda kay Andrigo na ipasok sa loob ang mga bata. Kinuwento nito na tiyo niya yung naroroon. Pinasok naman sa loob ni Andrigo ang mga anak nila. Pero bumalik kaagad ito at may tangkil ng itak. Ano po bang kailangan nyo? Ipagpipilitan niyo pa rin po ba si Ilanda sa taong ayaw naman niya? Matagal niyo yun at may pamilya na siya. Hindi niya ginampanan ng pagboya sa hindi niya naman gusto kaya lumayas siya sa inyo. Yun bang sinabi ni Ilanda sa'yo, iyo? Ilanda, pwede bang linawin mo sa kanyang totoo? Para naman kahit papaano'y alam niya na ang lahat bago pa sumakabilang buhay. Nagdurusa ang lola mo. Inaantay ka niya. Umuwi ka man at sa hindi, kakalad ka rin ka namin. Pasalamat ka't tinitingala kitang pinuno sa ngayon dahil kung hindi pa, pinatay ka na namin. Papalitan mo yung lola mo. Gagampanan mo yung pagiging pinuno. Ano bang nangyari, Ilanda? May hindi ba ako alam? May tinatago ka ba? Hindi kagad nakapagsalita si Ilanda. Napapaluha ang mga mata nito. Tumitig kay Andrigo. Hanggang sa niyakap ang asawa at humarap ito sa tiyo at nagwika ng mga tagkatagang. Angkan kami ng mga aswang, Andrigo. Ako ang tagahalili sa pinuno. Binigyan ako ng kalayaan, magsaya at gawin ang gusto habang hindi pa ako handa. Kapag nagsawa na ako sa layo ko, babalik na ako sa lugar at tatanggapin ko yung paglipat sa pagiging aswang. Pero hindi ko alam na yung diwa ng pag-ibig, yun yung nakapagpapabago ng desisyon ko. Napaibig ng gusto sa'yo. Nung una isipin nung parang naglalaro lang akong bata. Pero napamahal na ako at ayaw ko nang lumayo sa'yo. Tio Ver, huwag niyong sasaktan yung pamilya ko. Sasama ako pero walang mangyayari dapat sa asawa at mga anak ko, ha? Ano? Teka sandali. Huwag mo kaming iwan. Naiintindihan ko.
Nagsinungaling ka sa akin pero ang totoo ibang dahilan. Pero wag mo namang kaming ipagpalit sa kapakanan nila. Wala akong magagawa, Andrigo. Kapag tinanggihan ko kayo yung papatayin at hindi ko matatanggap yun. Mas mabuting ako ang mamatay kesa sa kayo ng mga anak ko. Nakikiusap ako, Tiyo. Babalik ako dito. Babalikan ko yung pamilya ko. Magiging pinuno ako pero babalik ako dito. Hindi ko masasagot yan, Ilanda. Pamangkin ko. Mabuti at kayo mag-usap ng lola mo. Alam mo, pwede namang walang namumuno. Sadyang dapat lang talagang sundin ang lola mo. Kung para sa akin, ayos lang. Kaya naman namin gawin ang ritual nang wala ang lola mo eh. Kayo na ang lola mo mag-usap. Tumango lang si Ilanda. Yumakap sa asawa at sinabing mag-iingat sila. Wika naman ni Andrigo ay bumalik si Ilanda. Huwag yung sasabihing mag-iingat kasi parang naghahabilin ito. Aasahan ko yung pagbabalik mo. Mahal ko, kahit maging aswang ka pa, tatanggapin ka namin. Tuluyang nadala si Ilanda pabalik ng Mindoro. Pagkarating lahat ng angkan nakaabang sa daanan. Sinalubong pa siya ng kanyang ama at sinabi noon na pasensya na. Wala daw siyang magagawa kung hindi sumunog na lang. Gusto niya umanong sumaya ang anak kaya hindi siya nakialam. Hinayaan lang si Ilanda. Pero may iba silang kaanak na siyang nagnanais na pabalikin ito. Ang lola niya nakahiga sa katre. At para nalang butot balat yon. Nakikita ito ni Ilanda mula sa buluwagan ng bahay. Bali naroroon ang sala sa loob. Napapaiyak siya kapag naaalala mga panata niya noon bago umalis na. Babalik siya para gampanan ng tungkulin. Pero sinuway niya ito. Siguro ay mas gusto niya lang mamuhay ng normal kaya nagkaganon. Wala namang ibang sagot yan eh. Hindi din dahilan ng napaibig na siya ng gusto sa asawa. Kundi may panig sa kanya na nais maging normal na tao. Sinamahan siya ng kanyang tiyo papasok sa bahay. Hindi gumagalaw ang lola na para bang patay na. Umupo siya sa gilid ng katre at sinabing naroroon na siya. Ang lalim na mga mata ng kanyang lola. Ngumiti ito kasabay ng pagngilid na mga luha. Kamusta ka na, Apo? Ayos naman, Pula. Pasensya na naging pabaya ako. Hindi ko po sinasadya. Nagkaroon ako ng pamilya. Sa tingin mo ba'y masaya ka doon? Masaya po'y maging tao, Lola. Kung alam niyo lang kung gaano ako kasaya. Pero ano po bang magagawa ko kung may tungkulin ako dito? Nakakatuwa, Apo. May tungkulin ka. Inantay kita. Nagpakatatag ako. Hindi ako magpapahinga hanggat hindi na ililipat sa iyo ang pagiging pinunong aswang. Handa ka na ba? Kung yun po yung ikabubuti, handa po ako, La. Handa po ako. Bakit ka umiiyak? Hindi ka handa, Apo. Wala ang diwa mo dito. Naroroon sa lugar kung saan ka masaya. Mahal mo ba ang pamilya mo? Opo, Lola. Sino bang hindi? Hinahangad ko yun eh. Nagmamahalan kami ng asawa ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya ngayon pero panigurado akong sobrang lungkot niya. Pwede ba akong bumalik dun, La, kahit ako na yung humalili sa inyo? Huwag ka mag-alala, babalik din naman ako dito. Bibisita lang ako sa pamilya ko at babalik po kaagad. Hindi kagad nakapagsalita ang matanda. Nakatitig lamang ito kay Ilanda. Inangat nito ang kamay at pinalapit nito ang T-over. Nagsabi yun na lumabas muna si Ilanda at isarang pintuan. Tumango naman ang babae. Lumabas at tumabi sa kanyang mga magulang na sa puntong ito. Kita sa mukha ang pagiging alikaga. Malalaki na ang mga kapatid ni Ilanda. Yumakap sa kanya mga ito at nag-iiyakan. Nakaatang ang angkan sa bungad ng bahay ni Lola Aranza. Ang nasa loob lamang ng bahay ay si Tio Overlang at Lola Aranza nun. Nagtanong ang tatay ni Ilanda kung ano ba umanong ginagawa ng mga yon. Sabi naman ng dalaga hindi niya alam. Pero paniguradong pagkatapos ng mag-usap ng Lola at Tio, babalik na siya sa loob.
Ilang sandali ay lumabas ang tiyo at sinarang pintuan. Umiiyak ito. Tumitig kay Ilanda. Wala nang pinuno. Pinili niyang magpahinga. Mahal niya ang apo niyang si Ilanda at dahil sa ayaw niya maging malungkot ito, sa akin ipinasa ang responsibilidad. Ako ang pinili niyang humalili. Ilanda, pamangkin ko. Pasensya ka na sa pangapagbabanta ko. Sumusunod lamang ako sa kung ano ang napag-usapan. Anong sabi mo sa akin, di ba gusto mong bumalik? Pero sinabi kong kayo ng lola mo mag-usap. Hindi ko alam kung papayag siya o hindi. Pero ngayon alam kong alam mo na malaya ka na. Mag-iingat ka doon. Ikaw lang sa angkan natin ang pinayagan niya maging tao. Bigyan mo ng pagpapahalaga ito. Yun ang huli niyang sinabi bago niya ipikit ang kanyang mga mata. Ikaw lang ang tao sa angkan natin. Napayakap si Ilanda sa kanyang tiwin. Tuwang-tuwa naman ang mga magulang. Maging ang mga kapatid nito. Ayos lang para sa kanila na hindi sumunod si Ilanda. May sinabi pa ang kanyang tiyo Over na kahit papano'y may tao silang kadugo at anumang oras, pwede silang makisalamuha sa mga tao. Ang magiging tulay noon ay si Ilanda. Pwede na silang bumaba ng bayan at gumala. Hindi sila mapagkakamalang aswang. Itigil na rin umano ang paggamit ng tao sa isang ritual. Magtega na lang sa hayop. Yun ang patakaran na nais itayo ng kanyang tiyo. Dahil alam niya na lahat ng angka nila ay nagnanais ding makibagay sa mga tao. Magpaganon pa man ay huwag kalimutan ang kultura nila at ang itinayong lugar bilang pundasyon sa kanilang pagsasamahan. Dito at dito pa din sila titira. Walang problema kung gustong makapangasawa ng tao. Sa mga ayon ng lahat, pinuno na eh. Tsaka yun din naman ang nais ng iba. Sadyang naging stricta lang talaga noong si Lola Aran sa pang namumuno. Bumalik si Ilanda sa lugar ng kanyang pamilya. Pagkabungad nito kay Andrigo ay tinitigan na maigi si Ilanda ng kanyang asawa bago nagwika at niyakap ito. Alam kong aswang ka pero huwag ka mag-alala. Gagaya ng sinabi ko, tanggap kita. Mahal na mahal kita, Ilanda. Ikaw yung buhay ko. Dito ay kinuwento ni Ilanda ang lahat. Na hindi siya aswang. Na ang tiyo niya ang sumalo. Na pinayagan ito ng kanyang lola. Napabuntong hininga si Andrigo at hinigpitan pa ng yakap ang asawa. Nagpatuloy sila sa pagsasamahan at naging totoo ang mga sinabi ni Ilanda. Makalipas lamang yung isang buwan noon, may bumisita. Mga kapatid ni Ilanda. Pinaunlakan naman to ni Andrigo. Doon tumira ang isang kapatid ni Ilanda, habang yung isa naman ay bumalik sa lugar ng angkan nila. Ayon pa kay Ilanda ay sino nga ba ang makatitibag sa isang relasyon na bukod sa nananalig sa totoong Panginoon, labis pang nagmamahalan. Dinaig nito ang pagbuntot ng kasamaan at kamalasan. Inilayo sila sa kadiliman. Ako po yung bunsong anak nila Nanay Ilanda, Tatay Andrigo. Nadagdagan pa ng isa. Ako, ikatlo. Sa ngayon ay buhay pa yung mga magulang ko. Masaya pa rin at walang pinagbago. Sa likod ng mga pagsubok sa buhay, nanatili silang matatag at nagmamahalan.